A blessed day po sa ating po lahat, sa ating po mga sir and ma'am po diyan, sa inyo po mga offices kung saan po kayo po naka-assign over all the Philippines po 'no, sa ating po mga PNP personnels. A blessed day po sa ating po lahat. Ngayon po, welcome po sa ating pong lesson, sa ating pong week number 3. Ang title po nito is Leading My Family. Napakaganda po ang mensahe po ng salita po ng Diyos po sa atin na pinaparating sa ating po mga sir and ma'am na leading my family. Pangunahan po natin yung ating pong pamilya. Tayo po ang inatasan po ng Panginoong Diyos, tayo po ang responsible sa ating pong mga pamilya, at tayo po dapat po manguna sa ating pong pamilya para po sa Panginoong Diyos, as well po na tayo po naglilingkod po sa ating pong bayan at sa ating pong Panginoong Diyos. Nasamahan niyo po ako sa araw na ito, sa ating pong pagbulay-bulayan po ng salita po ng Diyos. Makikita po natin ang Book of Joshua, chapter 24, verse 15. Sabi po dito, "But as for me, my house, we will serve the Lord." Nung bata pa po ako po 'no, lagi ko po 'to nababasa po sa amin pong hapagkainan na nakapaskil po diyan na, "As for me, my house, we will serve the Lord." Kaya 'no, simula pong bata po hanggang pong paglaki ko na ay dala-dala ko po ito pong salita po ng Diyos na sabi ko pagdating po ng araw na ako magkakaroon po ng pamilya ay iakay ko din po sila sa Pinoy Diyos. Kaya po, praise God dahil po binigyan po ako ng pagkakataon po magkaroon po ng pamilya at naakay ko po yung aking pong pamilya sa gawain po ng Pinoy Diyos. Nawa po sa atin po, sir and ma'am, na maakay din po natin po, pangunahan po natin po yung ating pamilya para po sa Pinoy Diyos. Well, sa pagpatuloy po 'no, makikita po natin po dito, family is God's idea. Idea po ito ng Piliang Diyos yung family. Hindi po tayo po makapili po ng family po natin po 'no, kung yan po binigay po ng Piliang Diyos po sa atin ay pangalagaan po natin. Kaya bilang po mga sir and ma'am, sa mga officials po natin ay bigyan po natin po pansin yung ating pong family. Dahil pong family ay ito po yung small community na nilikha po ng Panginoon Diyos po sa atin. Makikita po natin ang verse na ito in the book of Genesis chapter 2, verse 18, 21, and 22, and chapter 4, verse 1 down to 2. Sabi po dito ng salita po ng Diyos, "And the Lord God said, It is not a good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." Nilikha po tayo po ng Panginoon Diyos ang mga lalaki, una po dito si Adan, at hindi po maganda si isa pong lalaki na nag-iisa. Kaya po binigyan po ng Panginoon Diyos ng partner, which is si Eva ang kanya pong binigay po ng partner. Para po magiging suitable, di ba? Kailangan po maging partners po niya sa buhay. So that the Lord caused the man to fall unto the deep sleep. And while he was sleeping, he took one of man's rib and then close up to the place with flesh. Habang tulog po si Adan po dito, kinuha po ng Panginoon Diyos ang kanya pong tadyang o ribs at ginawa pong babae. Kaya po, ang babae kay kabahagi na po ng ating pong buhay. Parte po ng ating pong buhay po yan. And the Lord God made a woman from the rib had taken out of the man and brought her to the man. And why a man leaves his father and mother is united to his wife. Kaya po nandito po, no, nung magkaroon na po ng asawa ang isa pong lalaki, kung mag-asawa na po sila, ay maaari na po nilang iwan ang kanilang pong mga magulang at mamuhay po sila magkasama po mag-asawa. Kaya pwede na po natin po sila iiwan, yung ating pong magulang, at tayo po magbukod ng ating pong sariling pamilya, bumuo po ng sarili pong pamilya po natin. At sabi po dito, and they become one flesh, and Adam made love his wife, Eve, and she had become pregnant and give birth to Cain. And he had said, with the help of the Lord, had brought forth man. Later they gave birth with brother Abel. Kaya po dalawa po dito pong anak po nila, si Cain at saka si Abel. Kaya dito po nagkakaroon na po dito po na bumuo na po yung family po dito na nilikha po ng Panginoong Diyos at nagdumami na po. Kasi ang purpose po ng Panginoong Diyos ay go and multiply. Kaya kaganda po ano, na ginawa po ng Panginoong Diyos po sa atin po ito.
Okay, next po dito is number 2, God has a specific plan and purpose for its family. Kaya po ang Diyos po 'no, meron po siya talaga pong purpose. Yung, ginawa pong Diyos nga, sabi ko nga kanina po sa inyo, family is a small community na ginawa po ng Diyos. Kaya po responsible po tayo, sir, ma'am, ng ating pong family, which is ito po yung binigay po ng Diyos po sa atin. Sabi nga po specific plan and purpose for its family. May purpose po ang Diyos po sa atin at specific po na ibinigay po ng Diyos na one family na alagaan po natin. Yes, sa panahon po ngayon ay kailangan po natin po pangalagaan yung family po natin, lalo po sa atin po mga tropa po 'no. Nagkakaiba-iba po kayo ng mga destinasyon ng inyo pong, assignment kung saan-saan man. Minsan nawawalan na po tayo ng, ample time para po malagaan po natin yung family po natin. Pero praise God, dahil man po sa social media po natin ay nakaka-communicate po natin yung ating pong family. Hindi po tulad po dati po nung panahon na wala talaga pong, cellphone na hindi po natin makakausap. Tuwing, day off lang po or leave natin po makakasama po ang pamilya po natin. Pero sa ngayon, it's a matter of, chat or call na puwede po natin po sila po matawagan para po ano, mahatili po yung family po natin maging intact dahil yan pong purpose po ng Diyos sa family po natin. Na sabi niya po dito sa may book of Psalms 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain." 'Di ba? Napakaganda po dito. Nabigyan po natin po halaga po yung family na ibinigay po ng Diyos po sa atin. Huwag po natin ito pabayaan. Dahil siya pong nagbigay po sa atin po ng family, kaya po pangalagaan po natin sila and ma'am. To the next po, sa ating pong, discussion po dito, our home must be an environment where God is honored, 'di ba? Lagi po natin po, bigyan po parangal ang Diyos po sa ating pong buhay. Kahit man po sa pagkain, kahit po bago matulog o pagkagising, kailangan po yung environment po natin. Kanino po yung nag-uumpisa? Sa atin po na mga magulang, 'di ba? Sa akin bilang mga magulang, bilang tatay at sa akin pong may bahay, kailangan po yung environment po dito ay na-ho-honor, nabigyan po natin na parangal ang Diyos po sa ating pong buhay. Sa una, sa prayers, sa mga Thanksgiving na meron po tayo, na mga biyaya po na binibigay po ng Diyos, na ugaliin po natin, na makita po ng mga anak po natin, na tayo po mga magulang ay nangunguna po, na ihikayat po natin po sila para po sa Diyos. The environment, which is the honor God. In the book of Deuteronomy chapter 5, verse 6 down to 7, "Love the Lord your God with all thine heart, and with all thine soul, and with all thine strength. These the commandments that I give today. You are to be your hearts. Impress them in your children. Talk about them while in the sit at the home, and then when they walk along the road, when they lie down, and when they get up." Di ba? Biruin niyo po, no? Ang instruction po dito po sa may book of Deuteronomy sa atin po, sir and ma'am, ay kayo po habang naglalakad po kayo, habang po matutulog o pagkagising pa lang, ay tuturuan na po natin o ginagabay na po natin yung ating pong pamilya na ino-honor po natin yung ating pong Panginoon Diyos. Eh, sabi niyo po dito sa may verse 6, "Love the Lord thy God with all in heart." Sa buong puso po natin, mahalin po natin po ang Panginoon Diyos. At sa buong kaluluwa po natin, at sa buong kalakasan po natin. Habang may lakas po tayo, sir and ma'am, mahalin na po natin po ang Panginoon Diyos, sa buong kaluluwa po natin at sa buong puso po natin. Yan pong paalala po ng salita po ng Diyos. Once po magawa po natin po ito, ano na po yun, domino effect na po yun hanggang po sa mga anak po natin. Kasi po ito po yung command o utos po ng Diyos po sa atin na gawin po natin at pakita po natin sa ating po mga anak. Kung paano po kabuti pong Diyos sa ating pong buhay, ipadama din po natin, pakita din po natin sa mga anak po natin na nanggagaling pong mga resources po ay mula po sa ating po Diyos. Yes, binigyan po tayo ng Diyos ng dunong, ng lakas, para po kumita po ng pera at pakain po natin sa ating pong pamilya.
po natin tandaan po 'no, in the environment that honor God. Sa ating pong pangwakas, ang ating pong panalangin po dito is, praising God for His goodness and grace in life. Ask forgiveness for our sins. Thank Him for the blessings we have received. Muli po 'no, sir and ma'am, maraming maraming salamat at nawa po pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa week 3 po natin po ngayon, leading my family.